Hello mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman sa ating lahat. Tayo po ay makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po muna ay mananalangin. Hihingi ulit tayo ng guidance, ng protection sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa Langit, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal, muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito. Una sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang aming katawan. At muli, binigyan na naman kami ng isang pagkakataon sa aming mga buhay na makapakinig, mag-aral, magbasa po ng iyong salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan at proteksyonan para maging maayos po yung aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Lord, muli mo rin po akong samahan, turuan at gabayan para po lahat lang ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, maraming salamat po muli dahil naniniwala po kami na narito ka, kasama ka namin mag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Bago po ako magsimula ng aking sharing, ayayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang po. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin ako sa Luke chapter 21. Pero nandito na po ako sa verse 25 hanggang 28 ang aking isi-share sa inyo. Kahapon, isinare ko sa inyo kahapon ng umaga yung verse 7 hanggang verse 19 po. At patungkol nga po to sa mga paghihirap at pagdurusang darating. Nabanggit po dito yung pagsasabing ng mga darating at ibang tao na sila ang Christ. Sinabi rin dito yung balita tungkol sa gera, pag-aaway ng mga bansa, lindol, taggutom. Makikita ang mga, sabi dito, kakaibang bagay at mga nakakatakot na sign galing sa langit. Yan po yung sinabi sa aking sharing kahapon po ng umaga. At dito naman po sa aking isi-share nga po dito sa verse 25 hanggang 28, ito po ay may pamagat na ang pagdating ng Son of Man. Dito pa rin po ako magbabasa sa ang Bible Pinoy version po. Mag-umpisa na po tayo. Magkakaroon ng mga kakaibang signs sa araw, sa buwan, at sa mga stars. Halos mawawala ng pag-asa ang mga bansa sa mundo. Matatakot sila sa tindi at laki ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao habang hinihintay nila ang mga mangyayari sa mundo. Kasi mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa time na yun, makikita nilang dumadating ang Son of Man na nasa ulap, punong-puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Pag nagsimula ng mangyari ang mga to, tumayo kayo at tumingala kasi malapit na kayong iligtas. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yan po ang sinasabi sa atin.
na maraming mangyayari, maraming matatakot, maraming makikitang signs sa langit. At ito na ang panahon, ang oras na darating na ang Son of Man, ang ating Panginoong Hesus. Sinabi pa rito, sa time na yun, makikita nilang dumadating ang Son of Man na nasa ulap, punong-puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Pag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo. Tumingala, kasi malapit na ang inyong, sabi dito, malapit na kayong iligtas. Amen and amen. Mangyayari ang lahat. Kahapon, i-share ko sa inyo yung mga paghihirap at pagdurusang darating, at ito nga po ay nangyayari na. At marami na talaga nangyari noong paman at patuloy pa rin itong nangyayari. At sinabi pa rin ng Panginoong Hesus, mayayanig, malalaking sabi rito, yung magkakaroon ng kakaibang sign sa araw at buwan at mga stars, halos mawawalan ng pag-asa ang mga bansa sa mundo. Matatakot sila sa tindi ng laki ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao habang hinihintay nila ang mga mangyayari sa mundo. Hihimatayin halos sa takot ang mga tao. Pagkaganyan nakatindi ang nararanasan ng mga tao, yung halos hindi na malaman, halos himatayin na ang mga tao, mangyayari ng sinasabi ng Panginoong Hesus na darating na siya. Makikita siya na nasa ulap. At anong sabi ng Panginoong Hesus? Titingala tayo. Tumayo tayo at tumingala. Dahil sabi niya, kasi malapit na kayong iligtas. Maliligtas ang mga taong nakinig sa Kanya. Sumunod, nagpatuloy gumawa ng mabuti, nagpatuloy magmahal, magpatawad, magpakumbaba, nagpatuloy na tumulong kahit na ikaw pa yung nangangailangan, nagpatuloy na maghayag, magbahagi, mag-share ng Word of God, kahit na meron din tayong suliranin, meron din tayong pangangailangan. Halimbawa, kailangan ng pamasahe, kailangan ng pagkain, pero ginawa natin yung pinag-uutos sa atin ng ating Diyos. Naghintay tayo ng maayos, tama, naging tapat tayo sa Diyos. Maliligtas po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil yan ang Kanyang pangako sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Maaasahan natin ang salita ng ating Diyos. Pero ang tanong, maaasahan ba ng Diyos na tayo magiging tapat hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus? Yan din ang tinatanong ko sa aking sarili. Magiging tapat kaya ako hanggang sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus, sa pagdating ng Panginoong Hesus? At yan ang pinapanalangin ko sa aking sarili, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, sa ating lahat. Panalangin ko na tayo maging tapat sa ating Diyos hanggang sa huli, para pag dumating na ang ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay makakatayo, makakatingala, at kukunin tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa mga oras na to, may salita pa tayo ng Diyos na naririnig, nababasa, at napapag-aralan, dahil yan sa kagustuhan ng ating Diyos. Gusto niya na magbasa tayo ng Kanyang salita at isabuhay ito. Gusto niya na tuparin natin ang Kanyang mga sinasabi. Gusto niya magbahagi rin tayo sa ibang tao ng Kanyang salita para marami tayong maligtas. Hindi lang tayo,
Huwag tayo maging makasarili. Huwag natin sabihin sa ating sarili na ayaw nila eh. Ayaw nilang makinig. Ipanalangin pa rin natin sila. Ihingi pa rin natin ng tulong sa ating Diyos na sila rin ay makakilala ng lubusan sa ating Diyos at tumanggap sa ating Panginoong Hesus na maging tagapagligtas nila. Panalangin natin ito, huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa. Ipanalangin natin sila. Bahagian pa rin natin sila ng salita ng Diyos kahit na sila pa yung tumatanggi. Sila pa yung maraming sinasabing maraming gagawin, may pupuntahan, may problema kami, may pinagdadaanan kami. Mas kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Mas kailangan nila ang salita ng Diyos kapag may mga dahilan silang ganyan. Mas kailangan nilang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya ipagpipray natin silang lahat mga kapatid. Hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil. Lalong-lalo na dun sa mga mahihina ang pananampalataya. Para lumakas ang kanilang pananampalataya, hihingin natin yun sa Diyos. Para tulungan sila, gabayan sila, proteksyonan sila, ingatan sila ng ating Diyos. Para sila rin ay makakilala ng lubusan sa ating Diyos. Pinaghahanda po tayo ng ating Panginoong Hesus. Dahil malapit na siya ay dumating, na siya ay bumalik sa lupa para kunin yung mga tapat sa Kanya. Pinaghahanda na tayong mabuti ng ating Diyos. Hindi po ba kayo nag-aalala? Hindi po ba kayo natatakot? O nalulungkot man lang na may maiiwanan tayo dito? O hindi ba kayo nag-aalala na baka tayo mismo ang maiwan? Kaya nga, ulitin ko lang, kaya may salita ng Diyos na tayong nababasa. Tuparin natin ito, gawin natin ito. Pilitin natin at gawin na maging mabuting tao. Una para sa Diyos at sa ating kapwa. At pilitin din natin at gawin din natin na sila rin ay maging mabuti para sa Diyos at sa ibang tao. Para tayo'y sama-samang kunin ng ating Panginoong Hesus at dalhin doon sa kanilang kaharian. Yan po nawa ang mangyari sa atin mga kapatid. Huwag natin silang pabayaan na maiwan. Kinakailangan nila ang tulong natin, una sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan ang kailangan natin gawin. Sipagan po natin. Hingi tayo sa Diyos ng tulong. Hingi tayo sa Diyos ng malakas na pangangatawan, tamang puso't isipan, kasipagan, at yung knowledge, yung wisdom na nanggagaling sa ating Diyos. Hingin natin yan para makapagpatuloy tayo, para makapag-share tayo ng salita ng Diyos ng maayos, tama, at maging tapat tayo hanggang sa huli. Ulitin ko lang mga kapatid, pinaghahanda na tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, handa ka na ba? Handa na ba tayo? Handa na ba ako? Kung hindi pa, sabay-sabay tayong maghanda. Sabay-sabay tayong mananalangin. Sabay-sabay tayong magbabasa at mag-aaral palagi ng salita ng ating Diyos. Sabay-sabay tayo para sabay-sabay tayong maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At yan po ang sinasabi sa atin ngayong umagang ito. Yun nga po na pinaghahanda po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus para sabay-sabay tayong tatayo at titingala para maligtas. Salamat sa salita ng ating Diyos na patuloy pa rin natin napapakinggan, patuloy pa rin natin nababasa, patuloy pa rin natin napapag-aralan. Dahil mahal ka ng ating Diyos, mahal tayo ng ating Diyos. Ayaw niya tayong maiwan, ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya sama-sama tayo makarating sa kanyang kaharian. Gawin po natin ito. Ibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Lakasan natin ang ating loob. Dahil alam ko hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Panginoong Hesus.
magtatagumpay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat muli sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan. Tagumpay ito mga kapatid, dahil alam ko, nasa puso natin ang salita ng Diyos. At ito'y ating isasabuhay at ito'y mamumunga sa ating puso. Amen and Amen. Muli tayong mananalangin, magpapasalamat sa Diyos, hihingi ng tulong, hihingi ng gabay, hihingi ng proteksyon sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming nasa langit, Ama naming banal, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Muli kami nagpapasalamat sa iyong salita na aming napakinggan, napag-aralan at nabasa ngayong umaga ito. Maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, dahil pinaghahanda mo kami. Dahil darating na ang Panginoong Hesus. I pray na maging handa nga po ang lahat ng tao, Lord. I pray na lahat ng tao ay magbalik loob sa inyo, Lord. Magsisi sa lahat ng kasalanan at tanggapin ng Panginoong Hesus para maging tagapagligtas. Tagapagligtas siya ng lahat ng tao. I pray, tumanggap na ang lahat ng tao hanggat hindi pa huli ang lahat, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa, O Lord. Proteksyonan mo po kami. Bigyan mo po kami ng wisdom, Lord God. At I pray na maisabuhay namin ang iyong salita, Lord God. At mabahagi namin ito sa lahat ng tao. Dahil yun ang nararapat, Lord God, na dapat namin gawin upang ang lahat ng tao ay maligtas. Makasama ng Panginoong Hesus sa inyong kaharian. Yan po ang aking panalangin, O Diyos. I pray na mapakinggan mo po ang panalangin ko at panalangin ng lahat ng tao. Lahat ng taong nagtitiwala, umaasa sa inyong Panginoon. I pray pakinggan mo po. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, tugunin mo po ang aming panalangin. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya pa rin na pinagkakaloob mo sa amin kahit na kami nagkakasala pa rin sa inyo. Patawad po, Ama. Patawad. Patawad po. Salamat sa lahat, Lord God. Dahil alam ko po, Lord, na iingatan mo pa rin kami. Ililigtas mo pa rin kami, Lord God. At hindi pababayaan at iiwanan na maiwan dito sa lupa. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance and protection, kalakasan na ipagkakaloob mo po sa amin. Kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman upang sila rin ay makapagbalik loob sa iyo at makapaglingkod sa iyo at makapaghayag ng iyong salita. Salamat po, Lord. Kiniklaim ko po na tinugon mo na po ang aming panalangin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, Diyos. Salamat po. Salamat sa pagkakataon na binibigay mo pa rin sa akin para magbahagi ng iyong salita, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po dahil magtatagumpay kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Amen. Salamat sa Diyos na dinig niya ang ating panalangin at ito'y kanyang tinugon na. Claim niyo po, mga kapatid. Claim niyo po. Sinagot ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.